Yung batang dati halos walang pumapansin, ngayon pinag-aagawan ng spotlight, brand deals, interviews, tapos biglang, eto na naman, balita na naman sa social media. Parang may inihahanda daw na bago, mas malaki, mas ingrande. Isang project na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya. Isang bagay na dati pangarap lang niya habang nakatingala sa langit sa probinsya. Ang usap-usapan ngayon, si Eman magpapagawa na raw ng sarili niyang mansyon. Hindi bahay, hindi bahay kubo, hindi apartment, mansion. Para kanino? Para sa pamilya, para sa nanay niya. Para maramdaman nila na kahit gaano kaingay ang mundo, may tahanan silang masasabi niyang, ako ang nagpatayo nito. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bago mo husgahan, bago mo sabihin na baka exaggeration lang or hype lang ng netizens, huminga ka muna. Kasi kung titingnan mo ang pattern ng buhay ni Eman nitong mga nakaraang buwan, parang napakalinaw ng direksyon. Sunod-sunod ang endorsements niya, halos linggo-linggo may guesting, may interview, may collaboration. Tapos biglaan siyang bumalik sa matinding training. Yung tipong gigising ng madaling araw, tatakbo, pawis na pawis, sunod-sunod ang sit-ups, heavy bag at sparring. Para saan lahat yon? Para sa paparating niyang laban sa 2026, isang laban na pwedeng magbigay sa kanya ng pinakamalaking paycheck sa buhay niya. At para sa isang taong galing sa hirap, galing sa wala, sweldo ng tatay o nanay lang ang pinagkukunan, natural lang na ang unang may isip mong bilhin kapag nagkapera ka ay bahay. Pero hindi basta bahay, kasi si Eman, iba ang hugot. Balikan natin ng konti. Lumaki siyang tila nasa pagitan ng dalawang mundo. May Pacquiao blood siya, pero hindi siya lumaki sa marangya. Hindi siya lumaki sa spotlight. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa duwelo, sa tunay na buhay, sa komunidad niya. At habang lumalaki siya, kitang-kita niya kung paano naghirap ang pamilya, lalo ang nanay niya. Yung pagod, yung puyat, yung sakripisyo, lahat yon nakaukit sa utak ng batang si Eman. Kaya kapag may lumalabas na balita na nagpaplano raw siyang magpatayo ng mansion para sa kanila, may sense. Hindi ito yabang, hindi ito influencer move. Ito yung tipo ng desisyon na kung sino ka talaga, doon mo makikita. Isipin mo lang, ilang kabataan sa edad niya ang binibigyan ng pagkakataon na magkaipon ng mabilis, magka-exposure ng grabe at biglang ma-realize na pwede na pala niyang ibigay yung bagay na matagal ng pangarap ng pamilya nila at hindi ito yung mansion na pang-flex lang. Ang vibe ng mga tao ngayon, lalo na yung mga malalapit sa kanya, ay parang may mission si Emma na ayusin ang buhay ng pamilya niya bago pa siya tuluyang sumikat ng todo. May pressure? Oo, pero andun din yung hunger niya, andun yung fire. Maraming nagsasabi, bakit mansion agad? Hindi ba dapat simple muna? Pero hindi ganun ang story arc ni Eman. Sa bawat galaw niya ngayon, malinaw ang message. Kung gagawin ko na rin lang, dapat pinakamahusay, dapat sulit, dapat yung bahay na hindi na ako matatakot na uuwi ang pamilya ko na may tagos ang ulan or may bitak ang pader. Dapat yung bahay na may seguridad, may comfort, may dignidad. Parang gusto niyang bigyan ng closure ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Kung noon, problema ang kuryente, ang tubig, ang ulan, ngayon gusto niya ng tahanang hindi mo naiisipin kung may tumutunog na yero or may tumutulo sa kisame. Mansyon ang sagot niya, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil gusto niyang tapusin ang cycle. Pero syempre, dahil social media ang mundo natin ngayon, hindi mawawala ang ingay. May iba na tuwa, may iba nagtaka, may iba nagtanong kung totoo ba talaga, may iba naman nagsabi, baka naman marketing lang yan. Pero sa likod ng lahat ng chismis at speculation na yan, may isang malaking pattern na hindi mo pwedeng i-ignore. Kapag ang isang atleta, artista, influencer, or public figure ay biglang nagiging strategic sa finances, ibig sabihin naghahanda na sila para sa long term. Hindi ka magpapaplano ng mansion kung hindi ka sigurado sa direksyon mo. Hindi mo gagalawin ng milyon kung hindi mo iniisip ang kinabukasan ng nanay mo. Hindi mo sasabihin gusto kong ayusin ang buhay ng pamilya ko kung hindi mo kayang i-back up with real action. At si Manny Pacquiao, alam mo masakit pero totoo, maraming taon na parang may gap sila ni Eman. Maraming taon na hindi ganun kalapit ang relasyon nila. Pero ngayong papunta na sa sarili niyang path si Eman, habang unti-unti siyang umaangat, habang gumagawa na siya ng sarili niyang pangalan, iba ang dating nito kay Manny. Para bang ito yung moment na gusto niyang bumawi? Kahit hindi laging nakikita sa camera,
kahit hindi masyadong nababanggit, ramdam mo na may pride si Manny sa kung anong nagiging direksyon ng anak niya. Kung mababalitaan man niyang nagpapagawa ng mansion si Eman para sa pamilya, malamang isa siya sa mga pinaka-proud. Kasi hindi lahat ng anak ng boxer, atleta o artista ay pipiliing ilagay ang pamilya muna bago ang luho. Ang mansion na ito, kung matutuloy man, ay magiging simbolo ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng pamilya Bacosa. At pagdating sa nanay niya, she's the core of the story. Kahit hindi laging binabanggit ang pangalan niya sa social media, ramdam mo na lahat ng ginagawa ni Eman ay may halong para sa'yo, ma. Alam mo yung mga ina na kahit hirap, basta makita lang yung anak nilang masipag, masaya na? Imagine the moment na iiyak yung nanay niya habang nakatayo sa harap ng bagong mansion. Imagine the quiet pride. Imagine the healing. Para kay Eman, ito about sa laki ng bahay, kundi sa laki ng respeto at pagmamahal niya. Habang tumatakbo ang kwento, mas nagiging cinematic ang dating. Isang batang galing sa ordinaryong buhay, biglang nagkaroon ng extraordinary opportunity. Lumalaban sa ring, lumalaban sa expectations, lumalaban sa mga taong ayaw maniwala na kaya niya. Tapos ngayon, gumagawa ng isang malaking hakbang na hindi lang para ipakita na umangat siya, kundi para ma-secure ang pamilya niya habang maaga pa. Nakakatakot? Oo. Risky? Syempre. Pero yan ang buhay ng mga taong may pangarap na hindi natatapos sa sariling tagumpay. Gusto niyang sumabay ang pamilya niya sa pag-angat niya. At kung titingnan mo ang vibe ng mga tao ngayon, halatang mataas ang suporta kay Eman. Marami ang nabibighani sa kombinasyon niya ng humility, determination, at pagka-mysterious. Hindi kasi siya maingay, hindi siya showy. Pero kapag may ginawa siya, malalim. May narrative, may dahilan. Kaya kapag may kumalat na balita tungkol sa mansyon na yan, hindi na nakakapagtaka kung bakit agad itong kumalat. Kasi bawat galaw niya may kwento. Bawat kwento niya may puso. At bawat puso may pamilya sa likod nito. Kaya ngayon, habang unti-unti nang lumilinaw ang landas niya papunta sa malaking laban sa 2026, habang tumataas ang value niya bilang celebrity at athlete, habang lumalawak ang audience niya, natural lang ang susunod niyang chapter ay mas enggrande. Hindi ito flex, hindi ito pagyayabang. Ito ay simbolo ng isang batang hindi nakalimot kung saan siya nanggaling at mas lalong hindi nakakalimot kung sino ang nagpalaki sa kanya. Kung totoo man na nagpapagawa siya ng mansion, isa lang ang malinaw. Hindi ito kwento ng kayamanan. Hindi ito kwento ng pera. Ito ay kwento ng pagbangon, pag-angat at pagmamahal sa pamilya. At sa mundong puno ng fake news at plastic na tagumpay, minsan kailangan natin ang kwento ng isang batang totoo na dumaan sa hirap, nagtiis, nagtrabaho at ngayon gumagawa ng tahanang magsisilbing ebidensya na may pangarap siyang natupad. Hindi para i-post, hindi para ipagmayabang, kundi para sabihin sa pamilya niya, tapos na ang panahon ng pagdurusa. Sa akin na to, ako na bahala. At kung ano man ang maging itsura ng mansion na yon, modern, minimalist, oversized, may gym, may studio, may sariling training room, walang mas mahalaga kaysa sa katotohanan ito. Ito ang unang malaking trophy ni Eman sa buhay na hindi nakasabit sa ring. Trophies fade, titles change, pero ang tahanang ito, forever niyang masasabi, sa hirap at ginhawa, ito ang unang regalo ko sa pamilya na nagmahal sa akin kahit hindi ako sikat. At dito nagiging malinaw ang totoong kwento, hindi tungkol sa mansyon ng mansion. Ito ay tungkol sa batang unti-unti nang nagiging lalaki, sa batang unti-unting nagiging haligi, sa batang unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa para sa sarili niyang pamilya. At sa mundong sobrang bilis, sobrang gulo, sobrang ingay, ito ang tahimik na tagumpay na walang makakabawi sa kanya. At sa puntong to, habang unti-unting nagsasara ang kwento natin ngayong gabi, may isang bagay na malinaw. Hindi pa tapos ang journey ni Eman Bacosa. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang siya. At kung totoo man ang balitang nagpapagawa na siya ng mansion, tandaan mo, hindi ito ending. Ito ang unang pinto ng panibagong yugto. Isang yugto na hindi na umiikot sa kung gaano siya kahirap noon, kundi kung gaano siya kahanda ngayon na iangat ang pamilya niya. Isang yugto na hindi na tungkol sa kung ano ang sinasabi ng mga tao, kundi kung ano ang nagagawa niya para sa mga taong nagmahal sa kanya nang hindi siya kilala ng mundo. Kaya habang naglalakad ka palabas ng video na ito, isipin mo lang kung gaano ka-powerful ang isang pangarap kapag pinaghirapan mo. Si Eman hindi perfect, hindi madaldal, hindi puro flex. Pero bawat galaw niya may laman, bawat desisyon may puso,
Bawat plano may direksyon, at sa pagtatayo niya ng mansion, kung matuloy man, isa lang ang gusto niyang iparating. Hindi na tayo babalik sa dati. Tapos na ang panahon ng panghihiram, ng pagsisiksikan, ng pag-aalala kung saan tayo lilipat next month. Ngayon, may tahanan na. At doon, sa tahimik na sandaling yon, makikita mo kung bakit sinusuportahan siya ng tao. Hindi dahil sikat ang apelyido niya, hindi dahil anak siya ng isang living legend, pero dahil siya mismo may sariling kwento, sariling sakripisyo, sariling laban. At ngayong unti-unti niya nang nabubuo ang pangarap niya, tayo kahit sandali lang, nagiging saksi sa pagangat ng isang batang may pangarap na mas malaki pa sa ring. Kaya huwag mong bitawan ang journey na to dahil kung saan man siya papunta, malinaw na hindi lang ito tungkol kay Eman. Ito ay tungkol sa mga pamilyang umaasa, sa mga batang may pangarap, at sa mga taong patuloy lumalaban kahit walang kasiguraduhan. At sa dulo, kapag tumayo na ang mansion na yon, magiging simbolo ito ng paniniwala na kahit sinong galing sa hirap, may araw din na uuwi sa tahanang sinikap niyang buuin. Kaya hanggat nagpapatuloy ang kwento ni Eman, tuloy din ang kwento natin. At gaya ng lagi nating sinasabi, this is only the beginning. Kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.